Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa tamang pagsamba sa Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ano ang tamang pagsamba? Yan ang pag-uusapan natin sa oras na ito. Una, ano nga ba ang kahulugan ng pagsamba? Ang pagsamba ay ang pagbibigay ng mataas at walang kapantay na pagkilala, paghanga, paggalang at respeto sa Diyos na nagriresulta sa isang buhay na may gabay at pangunguna ng Diyos. Ang diwa ng pagsamba ay makikita natin sa ating isip at puso, pati na rin sa mga salita at kilos natin. Sa madaling salita, ang pag-iisip, pagsasalita at pagkilos na nagluluwalhati at nagpupuri sa Diyos ay isang pagsamba. Tulad na sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma chapter 12 verse 1 and 2, kaya't mga kapatid, dahil sa malasakit ng Diyos sa atin, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tamang pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ang kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, magagawa ninyo ang mga bagay na mabuti, kalugod-lugod, at sakto sa kalooban ng Diyos. So, ang pagsamba ay hindi lamang papunta sa simbahan, hindi lang ito yung pag-awit ng mga worship songs, praise and worship na mga awitin, kung hindi ang pagsamba ay isang lifestyle. Ito ay isang uri ng pamumuhay. Ikaw man ay nasa trabaho, ikaw man ay nasa paaralan, ikaw man ay nasa church o nasa loob ng tahanan o nasa labas, yung uri ng pamumuhay natin, kapag ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, yun ang tinatawag na pagsamba. Ngayon, ano nga ba ang layunin ng pagsamba? Ang tanging dahilan at layunin ng pagsamba ay walang iba kundi ang nag-iisang Diyos lamang. Sinabi ni Jesus sa aklat ng Lucas chapter 4 verse 8, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang tunay na Diyos ay iisa lamang at walang iba. Katulad na sinasabi sa Isaiah 43 verse 10 hanggang 11, Deuteronomy chapter 6 verse 4, isa lang po ang Diyos. At ang iisang Diyos na ito ay may tatlong persona, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang bawat persona ay may sariling pagkakakilanlan, ngunit silang lahat ay nagtataglay ng kalikasan. Tulad halimbawa, tinawag na Diyos ang Ama. Ang Ama ay Diyos ayon sa Pilipos chapter 1 verse 2, 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Ang anak, si Jesucristo, ay tinawag din na Diyos. Colossus chapter 2 verse 9, Roma chapter 9 verse 5. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4 at 2 Corinthians chapter 3 verse 17, John chapter 4 verse 24. Hindi natin maaring paghiwalayin ang tatlong persona ng Diyos. Ang isang pagsasalarawan natin dito, kapag tayo ay nagkakape, ay hindi natin pwedeng ihiwalay o ang iniinom nating kape ay 3-in-1, hindi natin pwedeng ihiwalay yung asukal sa kape at yung creamer. Kundi sa kape na 3-in-1, pag ito ay hinigop mo, ininom mo, ay kasama mo
na mahihigop yung kape, yung asukal, at yung creamer. Sa ganun din paraan, ang Diyos natin ay kapag sumasamba tayo sa ating Diyos, sumasamba tayo sa iisang Diyos, tayo ay kusang sumasamba sa tatlong persona nito. At maari natin banggitin sino man sa tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, sa tuwing tayo ay sasamba sapagkat sila ay may ganap na pagkakaisa. So kapag sinasamba natin si Jesus, automatically tayo ay sumasamba na rin sa Ama at sa Anak sapagkat ang persona ng Anak ay hindi mahihiwalay sa persona ng Ama at ng Banal na Espiritu sapagkat this is the mystery ng katangian ng iisang Diyos. Sa lahat ng iisa, siya ang tatlo. Tatlo dahil merong tatlong persona. At sa lahat ng tatlo, siya ang isa. Isa dahil yung kalikasan ng Diyos, katangian ng Diyos ay matatagpuan sa persona ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ito ang kaibahan ng ating pagsamba bilang Kristiyano. Sumasamba tayo sa iisang Diyos at ang iisang Diyos ay mayroong tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Ngayon, makikita natin na sa ating pagsamba, silang tatlo ay hindi pwedeng paghiwalayin. Though meron silang sariling pagkakakilanlan, but they are in perfect unity as we can see sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, 1 Corinthians 12, 4-6, at Mateo 28 verse 19. Ang sentro ng ating pagsamba ay ang kalikasan, katangian, at mga gawa ng Diyos. Ang mga tagapanguna sa pagsamba sa church, tulad ng song leader o worship leader, mga musician, mga sumasayaw, at iba pang naglilingkod sa church, ay maaaring magkamali o magkaroon ng kapintasan. Kaya kung ang sentro ng ating pagsamba ay nasa tao, maari tayo matisod o manghina sa ating pananampalataya. Tandaan natin na ang pinupuri at itinataas sa ating pagsamba ay ang Diyos lamang at hindi ang sinuman o ang ano paman. Ngayon, ano ang paraan ng pagsamba sa Diyos? Una, ang pagsamba sa Diyos ay naipapahayag sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ulitin ko, ang pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yan ang sinabi ng Panginoon sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 23 hanggang 24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakahalaga po nito. Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita. Hindi natin siya maaring gawan ng anumang larawan o rebulto. Sapagkat hindi nga siya nakikita dahil sinabi kanina sa ating binasa, ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang pagsamba sa Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang anyo, rebulto, estatwa o mga larawan. Ito ay dahil ang pagsamba na nais ng Diyos ay nakabase sa katotohanan
na may umiiral na iisang Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Ang pagsamba sa katotohanan ay ang pagsamba na aayon sa paraan na nais ng Diyos at hindi ayon sa ating sariling kagustuhan at tradisyon. So, ibig sabihin, lahat ng tao merong maaring ideya ng pagsamba sa Diyos. Pero maliwanag na ang nais ng Diyos na paraan ng pagsamba sa Kanya ay nakabase sa katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Ang katotohanan ay nasa sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, kung tayo ay sasamba sa Diyos, ang nais ng Diyos ay sambahin natin siya ayon sa Kanyang kaparaanan na mababasa natin sa Bible na siyang katotohanan. Ngayon, balikan natin na yung sinasabing ang Diyos ay Espiritu, kaya nais niya na sambahin siya sa Espiritu. Kung ang Diyos ay Espiritu, paano nga naman natin siya magagawa ng larawan o rebulto? Di po ba? Kaya nga kung makikita natin sa ating paligid, maraming ginawang rebulto pero magkakaiba. Merong maliit, may malaki, may puti, may maitim, iba-ibang sukat. Sino nga ba dyan ang tunay na larawan o rebulto ng Diyos? Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba kasi wala naman talagang malinaw na pinagbabatayan sapagkat ang Diyos nga ay Espiritu. Kaya yung pagsamba po sa mga larawan na gawa ng tao, yun ho ay tinuturing ng Biblia na kasalanan. Ang tawag doon sa ganung uri ng kasalanan ay idolatry. Kaya kung babasahin natin itong Deuteronomy chapter 5 verse 8, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Isa pang sinabi sa aklat naman ng Isaiah chapter 40 verse 18 to 20, saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino niyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Nako, makikita ho natin yan sa panahon ng mga prosesyon. Merong mga rebulto, nilagyan ng palamuting ginto, minsan merong pilak, at siyang pinapasan at binibigyang pugay ng mga tao. Ayaw pala ng Diyos noon sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang nais ng Diyos na pagsamba sa Kanya ay ang pagsamba na naaayon sa katotohanan at pamamaraan ng Biblia. Ngayon, patuloy tayo. Pagsamba na ipinapahayag sa kilos. Okay? Ano nga ba ang paraan ng pagsamba sa Diyos? Ang pagsamba na ipinapahayag sa kilos. May mga pagkilos na itinuturo sa Bible na nagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. So, ibig sabihin, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang isang paraan. Actually, marami ito. Ang mga pagkilos na ito ay pangkaraniwang makikita natin na ginagawa sa ating church. Gayon din naman, maaari itong gawin sa ating mga personal na pagsamba sa loob ng tahanan o maging sa panahon ng ating pag-iisa. Ano-ano ito? Sa listahan ay makikita natin pag-awit ng pagsamba, aklat ng mga gawa, Acts chapter 16 verse 25, pag-awit ng may kagalakan, Psalm 100 verse 1 and 2, pagsasayaw, Psalm 149 verse 3, pagtataas ng kamay, Psalm 134
verse 2. Pagpalakpak na may tuwa, Psalm 47 verse 1. Pagyuko o pagpapatira pa, Exodus chapter 4 verse 31. At pagtutugtugan, Psalm 150 verse 3 to 5. Ang mga pagkilos na ito ay pangkaraniwang makikita natin na ginagawa sa ating simbahan o sa ating church sa araw ng pagsamba at sa mga pagtitipon natin sa mga maliliit na grupo. Kaya kapag tayo ay nasa simbahan, huwag nating tipirin ang mga expressions o pagpapahayag ng pagsamba tulad ng pag-awit, pag-awit ng pagsamba, may kagalakan, kung kayang sumayaw, o pagpalakpak ng kamay, pagyuko, pagpapatira pa, at ganoon din sa mga pagtutugtugan. Ano pang paraan ng pagsamba? Sumunod ay pagsamba na ipinapakita sa pagkakaloob. Isang paraan ng pagsamba sa Diyos ay ang pagtulong at pagsuporta sa simbahan na ating kinabibilangan. Hindi natin maipaghihiwalay si Kristo mula sa gawain ni Kristo. We cannot separate church at yung gawain ni Jesus because Jesus is the head of the church. Ang gawain na iniwan ni Kristo sa simbahan tulad ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagmimisyon sa iba't ibang paraan at lugar, pagdi-disciple, pagtuturo sa mga mananampalataya, paghahanda, pagtitrain, pag-aayos ng church building, pagsuporta sa ating mga pastor at iba pang mga manggagawa, pagtulong sa mga kapatiran na nangangailangan. Lahat po ng ito ay nangangailangan ng budget. The moment na tayo ay nagtipon para sumamba, particularly pag Sunday, tayo ho ay gumugugol ng kuryente, meron tayong mga mini-maintain na facility, meron tayong suporta sa ating mga pastor, ang pagmimisyon, kinakailangan mo mamasahe, maggas, marami hong gastusin at maging sa paghahanda ng pangangaral ng salita ng Panginoon, kinakailangan ho ng time. Nangangailangan din ng iba't ibang resource material sa pag-aaral. So lahat ho ng ito ay nangangailangan ng budget. Nauunawaan ng isang tunay na nagmamahal kay Kristo ang pag-aalaga, ang pag-agapay, ang pag-alalay at pagsuporta sa gawain ni Kristo. At isa sa mga paraan ng pagpapahayag nito ay sa pamamagitan ng ating mga sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ating tithe o ikapo. Ano nga ba ang tithe o ikapo? Ito ay 10% bahagi, 10% ng iyong kinikita na ibinibigay mo sa church. Ang pagbibigay ng ikapo ay pagkilala na ang lahat ng iyong kinikita ay nagmula sa Diyos. Ito ay isang utos na may kasamang pangako ng pagpapala. Kahit wala pa ang kautusan sa panahon ni Moses, even before Moses, meron ng principle of tithing na makikita natin na pinapractice ni Abraham kay Melchizedek. But in Malachi chapter 3 verse 8 hanggang 10, may binabangkit doon na ang iyong pagbibigay ng ikapo ay pagpapakita ng lahat ng iyong kinikita ay galing sa Diyos. At yon ay may kalakip na pangako ng pagpapala. Now, maliban sa ikapo, may tinatawag tayong offering o kaloob. Yan ho yung pangalawa na
paraan ng pagbibigay, pagsuporta sa gawain ng Panginoon kapag binibigay natin ang ating offerings o mga kaloob. Pagkatapos mong magbigay ng ikapo, anumang halaga ibibigay mo ay tinatawag na kaloob o offering. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 9 to 7, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang kalooban, ng maluwag sa loob at hindi sa pilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Totoo na hindi kinakailangan ng Diyos ang ating pera, ngunit ang kanyang gawain dito sa lupa ay nangangailangan ng mga ito. Ang pagbibigay ng ikapo at offering ay hindi kailanman sa pilitan. Ngunit ito ay ginagawa dapat ng maluwag sa puso ng taong tunay na nauunawaan ang gawain ng Panginoon. Kung titignan natin, binanggit ni Pablo ang mga kapatid, no? Na kumbaga nagpakita sila ng magandang ehemplo sa larangan ng pagbibigay sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 and 5. Ang sabi ron, dumana sila ng matinding kahirapan. Ito yung mga Kristiyano sa Macedonia. Subalit sa kabila nito, masayang-masaya pa rin sila at handang magbigay. Sila'y nagbigay ng kanilang sarili. Hindi lang hanggang sa abot ng kanilang kakayahan, kundi higit pa. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito hong pagbibigay, lumalabas na attitude of the heart. Isang nag-uumapaw na passion. So makikita natin dito, kahit sila ay nahihirapan, kahit sila ay nasa kakapusan, they gave more than enough. Sumunod, paano tayo magsisimula na sumamba? Paano ako at ikaw ay magsisimula sa pagsamba? Una, magsimulang makinig at sumabay sa awit ng mga papuring pagsamba. Maaari kang mag-download ng mga worship song sa iyong mobile phone. Pag-aralan ng mga awit na inaawit sa ating church. Awitin ito sa bawat pagkakataon tulad ng maaring habang naliligo ka o naghuhugas ng plato o nasa biyahe o maging sa iyong personal na devotion. Pag ninilay-nilay na salita ng Panginoon, you can also listen doon sa mga worship song. Sumunod, pakiramdaman ang udyok ng banal na espiritu habang tayo ay umaawit o nakikinig ng pagsambang awit. Importante ho, pakiramdaman ang udyok ng espiritu. Sabayan ng panalangin ng mga awit ng pagsamba. Huwag ka lang makinig ng awit. Kung hindi, gawin mo yon na parang atmosphere that you can pray. No? Manmanan at huwag madaliin. Namnamin natin at huwag madaliin ang diwa ng pagsamba. Namnamin po natin. Ibig sabihin, huwag tayo magmadali sa pagsamba. Huwag nating ituring na para activity lang. Ay, kailangan umawit ako. Yes, tapos na. Tapos na ang worship ko. No. If there is a move, ika nga, to linger o magbabad pa doon sa presensya ng Panginoon, ay gawin ho natin. Let's just enjoy the presence of God sa pagsamba. So, hindi ho minamadali yan. Sumunod ay paano magsimula sa pagsamba? Pagnilay-nilayan. Magnilay-nilay
sa mga katangian, kalikasan at mga gawa ng Diyos. Pagninilay-nilay sa mga katangian, kalikasan at gawa ng Diyos. Meditate. Ang binibigyan natin ng emphasis, focus, ang minamagnify natin, hindi yung gusto nating gawin sa Diyos, hindi yung nararamdaman mo lang patungkol sa Diyos. Kung hindi, ang dapat na maging sentro ng ating pagsamba ay Diyos mismo, yung kanyang katangian, yung kanyang kalikasan, yung kanyang mga gawa. Saan ba natin matututunan yung mga katangian at kalikasan ng Diyos? Sa pag-aaral mismo natin ng salita ng Diyos. The more we learn about God, yung kanyang katangian, yung kanyang kalikasan, yun ang magiging basihan ng ating pagsamba. We will have something to magnify if we learn ang mga katangian at kalikasan ng Diyos. So magbasa tayo ng Biblia at pag-aralan ng mga salita ng Diyos. Hindi natin pwede rin ipaghiwalay pala ang pagsamba sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kausapin si Lord at ibahagi sa Kanya ang ating pagdakila, pagkilala, at paggalang. Alam niyo po, ang Diyos natin ay persona, meron siyang damdamin, meron siyang isip, at siya ay nakakarinig. We can tell Him yung kanyang kadakilaan. At the same time, pwede rin nating ibigay sa Panginoon kung ano man din ang saloobin natin. No? Sapagkat ang Diyos po ay nakikinig. Sumunod, laging dumalo. Yan, napaka-importante. Laging dumalo sa mga pagtitipon ng ating church. Sa atin po, meron tayong tinatawag na linggo ng pagsamba. And sa oras na ito ay meron na nire-record natin itong video na ito. Meron tayong Friday worship. At yung linggo po ay live yon, on-site, pero nila-live din natin via online yung ating worship. So you can attend this fellowship, you can attend itong mga worship services natin na ito. So yun po, at manatili po tayo sa kanya-kanyang BG natin, and I believe there are questions na ipapacilitate nila. God bless you, and see you on our next topic.